don't need no education. Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher's Pod. Alright, hello everyone. Welcome to Teacher's Pod. Alright. So, ang Teacher's Pod ay podcast para sa mga teachers. Saan ka man sa Pilipinas, kung ikaw ay teacher, mapa-private school man yan or sa DepEd, ikaw ay welcome dito sa Teacher's Pod. Alright. And dahil ikaw ay teacher, dapat lang na ikaw ay mabigyan ng ganito. Right. So, saludo po tayo sa mga teachers dyan sa ating mula, paano ba yan? Yung kanta ng Itbulaga? Ng EAT. Mula Pari hanggang Hulo. Or Luzon, Visayas, Mindanao. Saludo po tayo sa ating mga teachers. So ano nga ba ang layunin ng Teacher's Pod na ito? So ang Teacher's Pod na ito ay ginawa sa layunin na mabigyan tayo ng isang podcast or magkaroon tayo ng isang podcast kung saan tayong mga teacher ay hindi takot mag-share. Mag-share ng kanilang mga opinion. Hindi naman bawal mag-share ng opinion, hindi po ba? At hindi tayo natatakot na tayo ay mabalikan ng mga opinion natin. Lahat. Yun ang delikado, di ba? Ito po ay, it's an avenue. Parang isang plaza, kumbaga, kung saan pwede tayong mag-share ng ating opinion at ng ating mga best practices. Diba? Yung best practices natin na pwede nating ibigay or i-share na pwede namang magamit ng mga ibang gurong nakikinig. Best practices, ano pa ba ang pwede nating i-share? Mga love stories natin. Wow! Ayan. Sa dinami-dami ng ginagawa ng mga teacher, may love story pa ba ang mga teacher? Hindi natin alam. Meron yan. Of course. Ngayon, pwede nating i-share mga, of course, yung experiences din natin. Yung hirap, kung paano natin na-achieve yung pagiging teacher natin. Pwede nating i-share. Parang ano ba, tawag nito? Magpakailanman. Ayan. Pwede nating isulat, share natin dito. Or kung pwedeng malapit ka lang, pwede kitang mapuntahan at makapag-usap tayo. At publish natin sa podcast na ito. Ano pa kayang pwede nating i-share? Pwedeng i-share din natin yung mga experiences natin sa trabaho. Experience natin sa ating mga boss. Experience natin sa ating mga boss, sa ating mga co-teachers. At kung yan man ay problema, pwedeng makapagbigay din ng mga solusyon or opinion, advices yung mga kasama nating nakikinig sa podcast na ito. Ayan. So yun pa yung layunin, napakasimple lang po. At yung isa pa is, ayun, naboboring lang sa mga ginagawa natin sa school, kaya naisipan kong gumawa ng ganito. Parang kulang yung ginagawa. Ayan. So, ayun po ang ating gagawin. Ginagawa ngayon at gagawin sa darating pang mga episode ng podcast nito. So, hoping na yung mga may makikinig, kung may nakikinig mga teachers natin may matutunan sila, or di naman kaya kung may nag-share ng problema niya dito may ma-share din ang ating mga co-teachers. Alright. Ngayon, kung meron ho tayong gustong i-share, kung ano man yung gusto nating i-share, personal opinions natin sa ating pinagtatrabahuan, best practices at kung anong pa man yan, ay pwede nyong i-message sa messenger ng Teacher's Pod Facebook page.
or pwede rin dito sa comment section ng ating Spotify podcast. Available po tayo sa Spotify kung kayo po ay nakikinig sa Facebook ngayon. At ito lang po ay audio only podcast. Sorry po. Kapag ipinakita ko po ang aking mukha, ay baka hindi po tayo mai-entertain. Kasi layunin nga rin ho ng podcast na ito na mag-entertain ng mga teachers. Baka hindi po tayo ma-entertain. Baka sabihin ho natin ay parang pang-Halloween yata tong podcast na ito. Yan. Okay. So pambungad nating episode ngayon ay aking babasahin yung shinare sa akin ng isang teacher. Hindi ko sasabihin kung sino. Okay? Para rin sa kanyang peace of mind. Yan. Ay isa siyang multi-grade teacher. Isang palakpak nga para sa ating mga multi-grade teachers. Kakaiba po ang hirap ng pagiging multi-grade teacher, no po. Sa mga hindi po nakakalam kung ano ang multi-grade teacher, sila po yung mga teacher na nagtuturo ng multi-grade. Okay. Multi-grade teachers, nagtuturo nga ng multi-grade. Yung multi-grade naman, ang ibig sabihin ho nun ay 2 grade. Pwede pang 3, ang alam ko. 3 grade sa isang classroom. Sama-sama sila doon. Kung tayo, yung iba, lalo na sa mga syudad or sa mga urban area, ay yung mga eskwelahan natin ay isang classroom, isang grade, di ba? Halimbawa, si grade 1, nandun sa isang classroom. Pero sa multi-grade, si grade 1 at grade 2, pwedeng magsama yan. Minsan pa nga, pati grade 3 nandun na. Okay. Ang dahilan po niyan ay kulang yung number ng estudyante sa lugar na yon. Kaya ginagawa siyang multi-grade school. Napakasaya siguro magturo doon, ano? Yan. So, ang sulat na ito, or ang message na aking natanggap kaninang umaga. So, nagantay nga ako ng mga gustong mag-share ng kanilang experience. At nito nga na-receive ko, tiningnan ko sa medyo nag-stalk pa ako na-stalk pa ako sa kanyang Facebook page para makita lang kung sino siya. Ayun, medyo malayo sa aking area yung kanyang place of assignment. At siguro medyo malayo rin sa sa urban area yung kanilang lugar, kaya multi-grade school. So ang sabi niya dito, so uumpisa na natin. Huwag na nating patagalin pa para ma-share natin ang kanyang experience. So, sabi niya dito, multi-grade teacher be like. We are like butterfly jumping from one flower to the next, then back. Indeed, it is hard. Magtuturo ka ng 2 grade level at the same time. That's solid rock. Parang bato na pinukpok mo sa ulo mo, ano? Lalo pa at ang multi-grade school ay mga paaralang kinakalimutan. Oh. Sa tingin nyo, totoo nga kaya na parang kinakalimutan ang multi-grade school? Sa tingin nyo? Siguro, ano? Kukunti lang yun. Hindi naman. Kaya tinututukan naman yan ang ating mga pamunuan sa DepEd. Sabi niya dito, para lang kinakalimutan. Because of the notion na konti lang ang mga mag-aaral doon. Oo nga naman. Yung sabi natin kanina, konti lang, kaya pinag-merge na lang yung mga grades. What makes my experience more challenging and more exciting is that I did handle 4 grade level at the same time. Wow. Ulitin ko yan. I did handle 4 grade level at the same time. Wow. So parang siguro grade 1, 2, 3, 4. Parang ganun siguro yung na-handle niya. Or kinder, 1, 2, 3, ganon. Kasi hindi naman pwedeng isama mo yung grade 4 dun sa mga primary. Wow, 4 na grade
yung hinandle niya sa multi-grade. At the same time, okay, with 24 learners, and we are using one classroom with another teacher handling 2 grade level. So parang karambola na sila doon. Kasi 4 yung handle niya na 24, tapos meron pa siyang isang kasamang teacher na handle din niya ay 2 grade level sa isang classroom. Wow, imagine nyo. Imagine nyo nga yun mga kapatid, ano? Paano kaya yun? Ano kayang klase ng ingay yung maririnig mo doon? Siguro ganito, ano? siguro ganong ingay, ano, maririnig mo. 24 times, wow. So that is his experience. If you wonder how we did it, imagine ka na lang. Sabi niya. So, tuloy natin. I realized during those times, what is the role of an elementary teacher? The idea of basic education. Doon umigting ang pag-question ko sa tila kung ano-anong pinapareport sa mga kaguruhan na hindi nakakatulong sa pag-achieve ng basic na pag-aaral. Yan. Sino makaka-relate po dito? Yung sinasabi niyang kung ano-anong pinapagawa sa ating mga kaguruhan. Yan. Yan. Marami rin naman sometimes yung mga sa isip-isip lang natin, may mga maku-question tayong mga data kung saan kinukuha nga pero question mo rin kung anong balik sa'yo. Ginawa mo yung data, binigay mo sa kanila, ngayon anong babalik sa'yo? Komento. Yun na. Komento. Sasabihin hindi mo ginawa yung trabaho mo. Ayan. So sabi niya dito, parang umigting yung pag-question niya sa pinapagawa, parang hindi naman nakakatulong daw sa pag-attain ng basic na pag-aaral. O sadya atang na-overwhelm na tayo dahil hindi lamang sa dami ng grade level na hinahawakan tayo nagkakaproblema. Tayo din ay naghahanap ng paraan para makapagpatayo tayo ng classroom. Okay. Nakaka-relate tayo dyan. Halimbawa sa mga liblib na lugar, medyo sometimes hindi naman natin siguro sinasabing nakalimutan na ng kanilang mga LGU or ng yan. Pero sometimes pahirapan po ang pagpapatayo ng classroom, ano po? Kaya imbes na ang pinoproblema lang ni teacher, tulad ng teacher natin na nagpadala ng message na ito, imbes na yung pinoproblema lang niya is yung pag-attain nga raw ng basic na education, pinoproblema pa niya kung paano sila magkakaroon ng mas maganda-gandang classroom. Kasi imagine nyo nga ho, lahat sila ng kasama niyang teacher nasa iisang classroom. 24 learners. 4 na grade level yung hawak niya, 2 dun sa isa. Nako. Ayan na yung tinatawag nating talagang kailangang palakpakan natin ng todo. Yan. Sabi niya, imagine when you go to government offices to request for classroom funding, tapos ang isasagot sa'yo ay, why will we spend millions to just for the sake of 20? So, imagine, ulitin ko yan, imagine when you go to government offices to request for classroom funding, tapos ang isasagot sa'yo ay, why will the government spend millions just for the sake of 20? What will you feel? So, siguro talagang narinig niya itong sinabi sa kanya. No? This is the chismis when I got to that school. Sinabi sa kanya na ganun daw. Kaya, nung pumunta siya doon, talagang ganon. Iisang classroom, lahat sila doon. Okay. Imbes na magturo lang yung kanyang problema, magturo dun sa mga multi-grade, ayun, problema pa niya kung saan sila magka-classroom. Yung gawin na lang dun sa ilalim ng mango. Problema kung walang mango. Ayan. Okay. So, kidding aside, talagang medyo napakahirap din po ng problema ng ating kasamang guro na ito. Walang magawa ang mga stakeholders doon kundi manlumo
at maliitin ang kanilang mga sarili. Ikaw nga naman ang pagsabihan na bakit tayo mag-spend ng malaking pera doon? Kukunti lang kayo. Diba? Anong mafe-feel mo? 20 buhay nga lang naman kapalit ng 2 milyong pondo para sa classroom. Ayan. Iba siguro ang priority ng mga tao, yung mga taong gobyerno nila. At this moment, I already know I am fighting a battle no one will and no one cared about. Okay. That no one will care and no one cared about, but everybody needed. Sa isang simple at tipikal na guro, kukunin lang niya ang libro at magtuturo lang ng kung anong dikta ng kapalaran. Fortunately, isa tayong simple, ngunit unique at di typical na guro. Imagine kung ikaw ang bata ngayon. You walk 1 or 2 or 3 kilometers a day. Sunset and sundown, rain or shine, just to have your basic education. Can you excel in a class? Okay. Dalhin nga natin yung sarili natin doon. Just imagine lang natin yung mga bata maglalakad ng malayo. Kahit 1 kilometro lang yan. 1 kilometro, 2 kilometro. Sa umaga, tapos sa hapon, umaaraw man yan, umuulan, pupunta ng eskwelahan. Yan. Ano kayong mararamdaman ng bata pagdating yan? Siyempre, bata yan, pagdating dun, pagod na, no? Aantukin na. Kahit umaga lang yan, aantukin pa rin. Yan. Ang tanong niya is, can you excel in class? I bet not. Sigurado ako, pag patulog-tulog ka na lang sa klase sa pagod. Tama. Yan. Experience din natin yan nung kabataan natin. Yung eskwelahan namin noon, malayo rin. Around 10 kilometers. Ayan, pero sa nung kabataan namin talagang ganun ang buhay. Normal na yun sa amin. Parang yung ganun kahirap is that's another Tuesday for us. Ayan. Pero ngayon, kung meron namang paraan na pagandahin natin, bakit nga ba hindi, di ba? Yung 1 kilometer ngayon, malayo na yun. Especially sa mga grade 1, 2, 3 at sa mga kinder. Yan. Kaya tama yung sinabi niya. Pagdating ng mga bata doon, kung ganun kalayo yung pinapanggalingan ng mga multi-grade pupils niya, talagang aantukin sila. Dahil ang offer lamang sa paaralang ito ay kinder at grade 1. Magta-transfer sila sa isa ring multi-grade school na nag-o-offer ng grade 2 and grade 3 1 kilometer away from the school. So mangyayari pagkatapos dun sa pinagtuturuan niya is kinder and grade 1. Pagkatapos nila doon, lilipat na naman, pag nag-grade 2 na yung bata, lilipat na siya doon sa mas malayong eskwelahan para sa grade 2 at grade 3. Pagkatapos naman nun, then, magta-transfer ulit sila sa isang complete elementary school na mas malayo ulit, 3 kilometers away, para ituloy nila yung 4, 5, 6 nila. Wow, yun yung ginagawa. Yung ginagawa sa lugar nila. So, grade 1 and grade 2 sa kanila. And then, bababa sa baba, sa mas malayo, magiging grade 2 and grade 3. And then, pupunta sa isang mas malayo pang eskwelahan, grade 4 to grade 6. So, parang binabato-bato yung eskwelahan, yung mga bata sa kung saan yung grade meron. So we decided to sacrifice and open kinder to grade 6. So yun yung pinagpasya nila na sila na ay gagawa dun sa eskwelahan, dun sa lugar mismo sa kanila. I-open nila ang kinder to grade 6. Yun siguro ang dahilan kung bakit naging yung iisang classroom nila naging yung sabi niya kanina, naging 4 yung handle niya tapos 2 sa isa. Kasi nag-decide siya na
i-open yung ano. Siguro yung kasama nating teacher na ito, siya rin yung ano, teacher in charge ano dito sa multi-grade school na to. Kaya siyang nag-decide na siguro with the blessing ng kanyang head teacher, ng kanyang boss, na magbukas na lang sila doon ng grade kinder hanggang grade 6. Kasi nga naman yung sinasabi niya, kung pupunta pa yung mga bata doon sa mas mga malalayong school, ay talagang nakakatakot din yung sa seguridad or sa safety ng mga bata. At yung sinasabi nga natin, yung laging pagod din sa kalusugan ng mga bata, medyo delikado rin yun. So ang ginawa niya, inopen niya yung grade or kinder hanggang grade 6. Noong una, maraming natawa. Maraming kumwestiyon at maraming nag-describe sa amin na hibang, bound to fail, pumapapel lamang at stupido. Ang sakit naman nun. Yun ang sasabihin sa'yo. Hibang, bound to fail, pumapapel lamang. Ito yung pinakamasakit, no? Yung sasabihin, pumapapel ka lamang. The mere fact na wala na nga sa job description niya yung paggawa ng eskwelahan, yung nasa isip lang niya. Ang nakikita ko dito is yung ating kasamang teacher na ito, yung nasa isip lang niya is yung kapakanan ng mga bata, di ba? Tapos, ayun, makukomentohan pa siya ng ganito. Pumapapel. Kaya dapat sa'yo, maraming palakpakan. Indeed, they are correct, sabi ng ating kasamang teacher. Stupido tayo. Dahil dinagdagan ko pa ang aking trabaho. Oo nga naman. Pumapapel tayo dahil ginagawa natin ang trabaho ng iba. Bound to fail dahil challenge-packed ang endeavor natin. Mayor at SDS nga di kayang mag-provide ng needs ng mga school. Ikaw pa kayang MT2? Ang ibig kong sabihin sa MT2 ay matagal na teacher 2. Ayan. May pakwela rin tong kasama nating teacher na to. So matagal siya. So teacher 2 pala siya. Teacher 2 siya. MT2 nga daw. Matagal na teacher 2. Ngayon, parang suntok sa buwan yung plenano niya na pagbubukas ng complete na grade doon sa school na pinagtatrabahuan niya. Hibang, it really fits me. I am dreaming of something but not for me, but for the children in a place that I do not care. Siguro hindi siya tagalo. In a place that he does not care. He or she, I don't know. He does not care the place. Pero yung iniisip niya dito, yung nakikita ko dito, yung iniisip niya is yung talagang kapakanan ng mga bata, no? Ng kasamang guro. Na talagang, yon nga, kahit na MT2 siya, matagal na teacher 2, is may naisip siyang mga paraan. Yung sabi nga niya dito, mayor at SDS nga, di kayang mag-provide ng needs ng school. Ikaw pa kayang MT2. Pero yung doon natin makikita minsan yung yung the passion, yung passion natin sa profession natin at yung ating yung pagmamahal natin sa mga bata. That's more than enough fuel for the teachers. Hindi lang yung kasama nating teacher na ito, pero alam ko ng mga teachers natin sa buong Pilipinas ganun ang ginagawa, no? That's more than enough yung passion natin sa trabaho natin. At yung pagmamahal natin sa mga bata, that's more than enough para maigapang natin, makagawa tayo ng posible. Yung imposible, magagawa nating posible. Ayun nga, itong binabasa nating sharing ng ating kasama is isang halimbawa nito. The only weapon that I have is the will and focus to accomplish a task. I did not realize that the stakeholders of the school are much eager and proud to grow their school. So nung nakita ng mga stakeholders, ng mga parents sa community na yun, na ganun yung drive ng teacher, motivation ni MT2,
Pangalanan na natin itong MT2. Matagal na teacher to. Ayan, para kay MT2, isa pang palakpak. Ayan. Para sa matagal na teacher 2. Okay. So, nung nakita ng mga stakeholders yung dedication, ng passion ng MT2 na ito, parang naging eager din sila siguro, no? At kanilang binigyan din, tumulong na sila. Sa pagtahak ko sa daan ng kahibangang ito ang aking natutunan. So, ito raw ang kanyang natutunan. We have to devise a formula. Ang formula namin, allow the community to understand that the school is owned by them. Tama. They shall have a responsibility in the development of the school. As we struggle to raise funds, the stakeholders showed strong support that we were much appreciated by individuals who shared money and materials that allowed us to accomplish the following. We were able to build one stock room, one classroom, 2 comfort rooms, 1 multifunctional room in nearly 5 years. So yun yung parang sharing niya sa atin na kung may gusto nating magkaroon ng gumawa tayo ng formula kung saan tutulong sa atin yung community, di ba? Kailangan lang nating ipaunawa sa komunidad na ang paaralan na yun ay para sa kanila. And kung para sa kanila yun, it's the responsibility to develop the school. At yung formula niyang ito, nakagawa siya ng, ito nga yung sinabi niya, isang stock room, yung isang classroom pa rin na yun, of course, nagawa niya. So may 2 ng classroom siguro. Tapos may 2 comfort room at isang multifunctional room. Yung multifunctional room na yan siguro ginagawa pag receiving area kung syempre kung bumibisita si Bisor. Ganon. Ayan. Doon natin dinadala doon sa multifunctional room. So lahat 'yon nagawa niya sa 5 years niyang pag-i-stay doon sa lugar na 'yon. And I hope kung nandun pa siya, siguro madadagdagan pa tong mga project ng ito. So, yun ang sharing ng ating isang multi-grade teachers. So, yung sinasabi ko nga kanina, na lahat ng mga teachers, marami pa tayong madidiscover na istorya dito sa Teacher's Pod na ito. Mga sharing ng ating mga kasama na kung saan yung imposible naging posible. Dahil na, yun nga, lahat is yung tatag ng puso ang puhunan, yung passion natin, yung pagmamahal natin sa trabaho natin. So yun, napakagandang sharing mula sa ating kasama at pagpatuloy mo lang yan. Matagal na teacher to. Pagpatuloy mo lang yan at sana yung ginagawa mo na yan is magbunga naman ng inong tawag nito. Pagtaas ng iyong position. Okay. Pakita ng inyong mga yan at matulungan ka at para hindi ka na magiging matagal na teacher to. At yun nga, kapag ikaw ay naging tumaas sa inyong position is I hope marami ka pang matutulungan ng mga bata. Yan. So anong masasabi nyo sa sharing ng ating kasamang ito? Pwede nyong ilagay sa ating comment section dito sa podcast na ito, Spotify, or sa comment section dito sa ating Facebook page. At kung kayo rin ay may gustong i-share para sa ating Teacher's Pod, ay pwede din nyo lang i-message sa ating Facebook page, Teacher's Pod. And i-follow nyo na rin
At i-follow nyo na rin ang ating Spotify. Okay. So, once again, ito ang ating Teacher's Pod. Ito po ang kasama nyong teacher na tagadaldal ninyo, nagsasabing isang mapagpalang oras para sa ating lahat. Gabayan po tayo ng Panginoon.